Si Padre Pio ay nagbabala ng may awtoridad na may mga lugar kung saan nananatili ang presensya ng kasamaan na nagdrenhe ng hindi nakikita ang enerhiyang bital ng mga taong madalas doon na humaharang sa mga biyaya at hanggang sa nagtatanim ng mga sakit sa katahimikan nang hindi mo nalalaman. Maaaring araw-araw kang pumunta sa isa sa mga lugar na ito na binubuksan ang pintuan para sa mga impluensyang sumisira sa iyong buhay espiritual, sa iyong tahanan at kahit sa iyong pag-unlad. Naramdaman mo na ba sa pagpasok sa isang partikular na lugar ng isang kakaibang pakiramdam na sumasakop sa iyo ng walang paliwanag? Kapag lumabas ka sa lugar na iyon, ay nararamdaman mong pagod, malungkot o may mga negatibong pag-iisip na wala ka noon. Pagkatapos ng pagbisita sa ilang mga lugar, lumilitaw ang mga kontrabida sa tahanan, mga biglang suliranin sa pinansyal o kahit na isang krisis ng kaluluwa na hindi maipaliwanag. Ang mga senyas na ito ay hindi mga katas-katasan, mga babala ng espiritual na maraming tao ang hindi pinapansin, bagaman masyadong halata ang mga epekto nito. Si Padre Pio ay nagpahayag ng ganap na malinaw na may 5 mapanganib na lugar na puno ng mga negatibong enerhiyang espiritual. Ang mga lugar na ito ay maaaring magdulot ng mga kontrabida sa pamilya, mga problema sa pinansyal at kahit na seryosong makaapekto sa iyong pisikal na kalusugan. Sila ay mga lugar na tila normal na pinapasukan mo araw-araw nang hindi alam na tahimik silang kinukupkop ang iyong kapayapaan at prospetyo. Ang mga lihim na espiritual na ibabahagi ko sa iyo ay hindi matatagpuan sa mga pangkaraniwang aklat o sa pang-araw-araw na mga aral. Ito ay inilaan lamang para sa mga taong talagang naghahanap ng proteksyon laban sa kasamaan at ng pag-aakit sa mga sagana at biyayang galing kay Diyos. Si Padre Pio, isang milagroso at makapangyarihang mandirigma ng espiritualidad, ay may katangi-tanging kakayahan na malinaw na makaramdam kung kapag isang lugar ay kontaminado ng mga puwersa ng kasamaan. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa pinto ay agad niyang nadarama ang isang negatibong presensya. Isang gabi sa kanyang monasteryo sa San Giovanni Rotondo, si Padre Pio ay tinawag ng mahigpit ng isang desperadong pamilya. Nang dumating siya sa mahinhing tirahan, sa sandaling nilagyan niya ng paaroon, nadama niya ang isang hindi matagalan na bigat sa dibdib at nakita niya ang mga madilim na anino na bumabalot sa kanya. Ang mga naninirahan sa bahay na iyon ay matagal, nang nagdusa sa mga sakit, mga hindi maipaliwanag na suliranin sa pinansyal, patuloy na mga away sa pamilya, at mga kahila-hilakbot na sitwasyon ng walang maliwanag na dahilan. Sinabi ni Padre Pio sa kanila ng may banal na awtoridad na paralisado pati na ang mga puwersa ng kadiliman. Ang lugar na ito ay kontaminado. Kailangan itong linisin espiritualmente o wala nang mabuting makakapagsibol dito. Pagkatapos sundin ang eksaktong mga hakbang na ipinahiwatig niya sa kanila, ang buhay ng pamilyang iyon ay nabago. Naibalik nila ang kalusugan, kapayapaan at prospetsyo na kanilang matagal nang hinihintay. Ngayon, kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi lamang matututo ang mga ito tungkol sa 5 mapanganib na lugar na tinuro ni Padre Pio, kundi pati na kung paano makikilala ang mga ito at protektahan ang iyong sarili ng epektibo gamit ang makapangyarihang at praktikal na mga teknik gaya ng kanyang tinuruan ang mga desperadong sumunod sa kanya para sa tulong. Makinig ng mabuti, sapagkat ang 5 at huling paghahayag na ibabahagi ko sa iyo ay napakahalaga at kamanghamanghang marahil ay maaaring magbigay ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang buhay ng mga kontrabida at patuloy na mga pagkalugi at isang buhay puno ng banal na kapayapaan at prospetsyo.
Kung talagang naniniwala ka sa kapangyarihan ni Diyos at sa espiritual na autoridad ni Padre Pio, hilingin ko sa iyo na gawin ang isang mahalagang bagay. Sumulat sa mga komento, Padre Pio, protege mi hogar. Ganun lang kadali. Ang kilos na ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pinto na binubuksan mo para sa pagtanggap ng makapangyarihang paghahayag na ito. Bukod dito, kung nais mong makatanggap ng espesyal na proteksyon sa pamamagitan ng interception ni Padre Pio, huwag kalimutan mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa channel, i-click ang simbolo ng kampanilya upang hindi ka mahuli sa anumang mahalagang aral. Ang kaaway ay gusto mong huwag pansinin ang babalang ito pero huwag mo siyang sundin. Huwag hayaang matatagpuan sa iyong buhay. Kung magsusubscribe ka, agad mong tatanggapin ang espesyal na biyayang galing kay Padre Pio upang protektahan ang iyong tahanan at pamilya laban sa lahat ng masasamang espiritual. Kaya maghanda, kapatid na lalaki, kapatid na babae, sapagkat ikaw ay malapit ng matuklasan ang isang bagay na malalim na mauugnay sa iyong espiritual na realidad. Oras na upang makilala ang unang lugar na tahimik na nagdrenhe ng enerhiya at prospecho sa iyong buhay. At ang pinakamahalaga, malalaman mo kung paano mag-ingat, maging palaging makinig ng mabuti, sapagkat ang darating ay masyadong mahalaga para baliwalain. Si Padre Pio ay nagbabala na may mga lugar kung saan mas lumalakas ang kasamaan, at kung saan ang ating kaluluwa at mga biyaya ay maaring tahimik na drenahin ng hindi natin nalalaman. Ang pinakamasama ay maraming sa mga bitag na espiritual na ito ay hindi nakatago sa mga malalayong o eksotikong lugar, kundi sa mga pinakakaraniwang lugar sa iyong araw-araw na gawain. Sa bahay ng isang kaibigan, sa isang lugar ng komersyo na madalas mong pinupuntahan o kahit sa kalye na daanan mo. Araw-araw, ano ang mangyayari kapag paulit-ulit na pumapasok ang isang tao sa mga lugar na ito? Bakit ang ilang mga pamilya ay nagsisimula ng harapin ang mga hindi maipaliwanag na disgrasya pagkatapos lumipat sa isang bagong bahay? Dahil may mga lugar kung saan lahat ng bagay ay tila mali, kung saan ang kalungkutan, sakit at kontra ay nananatili ng walang maliwanag na dahilan. Si Padre Pio ay nakilala na ang ilang mga pisikal na espasyo ay hindi lamang taglay ng negatibong enerhiya, kundi maaari ring maging mga punto ng entrada para sa mga puwersang espiritual na humaharang sa iyong biyaya at nagdadala ng kabalbalan. Marahil nararamdaman mo rin ito sa pagpasok sa isang lugar, isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Napansin mo na ba kung paano ang ilang kapaligiran ay ginagawa kang mas mainitin, mas anxious o mas nahihirapan kahit na walang maliwanag na dahilan? Napansin mo na ba na pagkatapos bisitahin ng ilang mga lugar, ang iyong buhay ay tila nagkakaroon ng absurdong pagkakasira? Hindi ito katas-katasan. At kung ito na ang nangyari sa iyo, kailangan mong marinig ang testimonyo na ito. Si Adriana ay isang kababaihan na may malalim na pananampalataya, deboto kay Birhen Maria at tapat sa Santo Rosario. May mahigit 20 taon na siyang kasal at ang kanyang pamilya ay namumuhay ng simple ngunit mapalad na buhay. Ang kanyang asawa ay may magandang trabaho, ang mga anak ay malusog at ang kanilang tahanan ay isang kapayapaan. Mukhang lahat ay nasa tamang landas hanggang sa natanggap nila ang isang alok na tila tunay na biyaya, isang mas malaking bahay sa mas magandang kapitbahayan, sa isang presyo na perpekto sa kanilang budget. Mukhang regalo mula sa Diyos. Nang walang alinlangan, si Adriana at ang kanyang pamilya ay lumipat, naniniwala na papasok sila sa isang bagong yugto ng prospecho. Ngunit may mali ng simula pa lamang ng unang gabi. Nararamdaman ni Adriana ang isang kakaibang bagay. Hindi ito karaniwang takot, kundi isang malalim na pagkabagabag.
Ang dati niyang tahimik na pagtulog ay naging puno ng paulit-ulit na mga panaginip. Ang kanyang asawa, isang tahimik na tao, ay nagsimulang magkaroon ng mga pagsabog ng galit. Ang mga bata ay palaging nagkakasakit. Sa una, akala nila ito ay dulot ng stress ng pagbabago, ngunit sa paglipas ng panahon, lahat ay lalong pumangit. Ang asawa ay nagsimulang magkaroon ng mga problema sa trabaho. Ang bunso, dating masaya, ay nahulog sa depresyon. Nararamdaman ni Adriana ang hindi maipaliwanag na pagod. Sinisikap niyang manalangin ng Santo Rosario. Ngunit may isang bagay na nagiging sanhi ng kanyang pagkalimot sa mga salita o pagkawala ng konsentrasyon. Ang dati magkakasamang pamilya ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Ang mga diskusyon, patuloy na mga sakit, ansya at kawalan ng pera ay tila itim na ulap sa kanila. Sa kanyang desperasyon, si Adriana ay lumapit sa isang mapagkakatiwalaang pari. Pinakinggan siya nito ng mabuti at sa huli ay nagtanong na nag-iwan sa kanya ng shock. Ipinaliwanag niya na may mga lugar kung saan mas malakas ang presensya ng kasamaan, maging dahil sa mga kasunduan o mga espiritual na pangyayari na naganap doon o dahil sa mga masasamang impluensya na nakahanap ng kalungan sa lugar na iyon. Hindi lahat ng mga bahay ay mapapala, sabi ng pari. At maraming beses, sa pagpasok sa mga lugar na kontaminado ng espiritualidad, binubuksan natin ang mga pintuan para sa mga puwersang ito na makaapekto sa atin. Si Adriana, na nanlulumo, ay nagsimula ng pagsisiyasat. Nakipag-usap siya sa mga kapitbahay at natuklasan ng may galit na ang bahay ay naging tagpuan ng mga ritual na madilim. Ginagawa ng mga dating residente ang mga pagtitipon sa mga estranghero at maraming mga tao na madalas doon ay nagsasabi na pagkatapos umalis ang kanilang mga buhay ay nawalan ng direksyon. Lahat ng bagay ay nagkakasunod-sunod. Si Padre Pio ay palaging nagbabala na saan may kasalanan at mga praktis na laban sa liwanag ng Diyos. Doon makakahanap ng lugar ang kadiliman. Hindi nagtagal si Adriana. Tinawag niya ang isang pari upang pagpalain ang bahay. Nagsimulang manalangin ng madasalin at nagbubo ng banal na tubig sa bawat sulok. Ngunit ang pakiramdam ng opresyon ay hindi nawala. Isang gabi, habang nananalangin, nadama niya ang isang tugon sa kanyang puso. Ito ay hindi sa iyo. Lumabas ka rito. Naniniwala na siya'y hinahantong ng Diyos. Kinausap niya ang kanyang asawa at nagdesisyon ng mahirap na lumipat. Ilang araw pagkatapos ay lumipat sila sa isang mas maliit na bahay, ngunit mapalad. Agad na naging resulta. Bumalik ang kalusugan, naibalik ang kapayapaan at ang mga biyayang dati tila blokeado ay muling nag-uga. Ang tunay na testimonyo na ito ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan na marami ang hindi napapansin. Hindi lahat ng mga lugar ay espiritual na ligtas. May mga lugar na sumisipsip ng enerhiya ng mga tao, humaharang sa iyong biyaya at nagdadala ng mga problema nang hindi mo nalalaman. Si Padre Pio ay palaging nagbibigay babala sa kanyang mga espiritual na anak tungkol sa isyu na ito. Alam niya na ang ilang mga tahanan, negosyo at lupain ay maaaring maglaman ng mga negatibong alaala ng espiritualidad na naging mga di nakikitang tali na nag-uugnay sa mga madalas doon. Kung nararamdaman mong pagkatapos ng pagbisita sa isang partikular na lugar, ang iyong buhay ay nagsimulang magkakalat o kung ang pagpasok sa ilang kapaligiran ay nagiging sanhi ng hindi maipaliwanag na bigat o ang iyong bahay ay tila pinagmulan ng patuloy na mga problema ng walang lohikal na dahilan, huwag igalang ang mga senyas na ito. Ngayon ay dumating na ang mahalagang tanong, paano natin matitiyak ang mga lugar na ito? Paano tayo makakaprotekta at siguraduhin na ang aming tahanan ay isang lugar ng biyaya at hindi ng pagpasok ng kasamaan? Eksakto itong babahagihin natin ngayon. Si Padre Pio
ay nakilala ang mga lugar na lubhang mapanganib na dapat iwasan ng bawat Katoliko kung nais nilang panatilihing ligtas ang kanilang buhay at ang ng kanilang pamilya. At ang pinakakamanghamanghang bagay sa lahat ay ang huling lugar sa listahan na maaring nasa loob ng iyong sariling bahay at maaring hindi mo pa nalalaman. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, sumulat sa mga komento, Padre Pio Mihogar. Ito ang iyong deklarasyon ng pananampalataya, ang paraan mo ng pagpapahayag na nais mong proteksyon para sa iyong buhay at kagalingan laban sa anumang negatibong impluensya. Maghanda para sa paghahayag. Matutunan natin ang 5 lugar na maaaring nagbublok sa iyong mga biyaya at kung paano ka magiging protektado sa kanila. Narito na ang pinakamahalagang sandali ng mensaheng ito, ang paghahayag ng 5 lugar na tinukoy ni Padre Pio. Sinabi niya na maaaring ubusin ang iyong enerhiya, harangan ang iyong mga biyaya at humikayat ng mga problema at mga ritual na negatibo sa iyong buhay. Ito ang mga lugar kung saan tahimik na gumagawa ang kaaway, kung saan nakakahanap ng kanlungan ng kasamaan at kung saan nagmumula ang mga sakit, kontra at pagkasira. Marahil walang malay, ikaw mismo ay pumunta na sa mga lugar na ito na ipapasok ang kadiliman sa iyong tahanan, pamilya at espiritual na kapayapaan. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ngayon hindi mo lamang matututunan kung paano sila makikilala, kundi pati na rin ang pinakamabisang espiritual na kapangyarihan na ginagamit mismo ni Padre Pio upang neutralisuhin ang kanilang impluensya at protektahan ang kanyang sarili. Maging matalinong nakikinig sapagkat ang huling lugar sa listahang ito ay maaring nasa loob ng iyong sariling bahay at maaring hindi mo pa ito napapansin. Ang unang mapanganib na lugar na dapat nating iwasan ay ang mga puwang ng mapangahas, nakatahimikan, mga lugar kung saan sa sandaling pumasok ka, nararamdaman mong may bigat sa atmosfera, isang makapal at hikab na katahimikan na hindi normal. Si Padre Pio ay nagbabala na may mga lugar kung saan ang katahimikan ay hindi kawalan ng ingay, kundi ang presensya ng isang bagay na hindi dapat doon. Kilala sila sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ng karamdaman, mga reaksyon ng takot sa mga bata at hayop na walang maliwanag na dahilan, malalamig na temperatura sa ilang sulok kahit na mainit ang panahon, mga panaginip at negatibong pag-iisip pagkatapos ng pagiging doon. Ang mga puwang na ito ay madalas na naging tagpuan ng mga traumatic na pangyayari, kamatayan, madilim na ritual o mga byolentong kontra. Ang enerhiya ng mga pangyayaring ito ay nananatili sa mga pader, mga bagay at hanggang sa hangin na umaapekto sa mga taong dumadalo roon. Para protektahan ang iyong sarili, dalhin mo ang banal na tubig at gumawa ng senyas ng krus kapag pumapasok. Kung kailangan mong maging doon, magdasal ng dedikasyon kay Arkanghel Miguel para kang protektahan espiritualmente. Huwag kailanman matulog sa isang lugar na nagiging sanhi ng espiritual na opresyon. Ang pangalawang lugar na tinukoy ni Padre Pio ay ang mga puwang kung saan ang mga kontra ay sumisibol ng walang dahilan. Siguradong nakarating ka na sa isang bahay, tindahan o trabaho kung saan lagi namang nag-aaway ang mga tao. Madali ang pag-akyat ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga salita ay nagiging lason at ang kapaligiran ay naging tensyonado. Sinasabi ni Padre Pio na sa mga lugar na ito, kahit ang taong mapayapa ay hinahatak sa galit ng walang paliwanag. Madalas, silang may mga kwento ng pagtataksil, kawalan ng katarungan o inggit na naglalagda ng enerhiyang nakakaapekto sa mga taong madalas doon. Para protektahan ang iyong sarili bago pumasok, gawin ang senyas ng krus at ulit-ulitin sa iyong isipan, Panginoon, inilalagay ko ang aking kapayapaan sa iyong mga kamay. Dalhin ang isang banal na rosaryo sa iyong kamay o bulsa.
Kung ang mga kontrang ito ay nangyayari sa iyong tahanan, basbasan ito gamit ang eksorsismo at ipagpalaganap ang pagpapatawad sa pagitan ng mga miyembro ng iyong pamilya. Ang ikatlong mapanganib na lugar ay ang mga puwang kung saan ang buhay ay hindi lumalago. May pattern sila, mga halaman na nalalagas ng walang dahilan, mga hayop na nagkakasakit o nagbibigay ng kakaiba na asal ng walang diagnosis, mga tao na nadaramang pagod, malungkot o nawalan ng motibasyon kapag nasa oras na doon. Ito ang paliwanag ni Padre Pio. Tulad ng puno na hindi namumulaklak sa lason na lupa, ang kaluluwa ng tao ay hindi lumalago sa mga kapaligirang may espiritual na kamatayan. Ang mga lugar na ito ay madalas na nauugnay sa lubhang pagdurusa, impurong praktika o pamilyang sumpa. Para protektahan ang iyong sarili, ilagay ang imahe ni Birhen Maria o isang banal na krus sa lugar. Magdasal ng Salmo 91 araw-araw sa puwang na ito para purgahin ito. Kung wala pang pagbabago, pagkatapos ng pagdarasal, isaalang-alang ang pag-alis sa lugar na ito. Ang ikaapat ay hindi isang pisikal na lugar, kundi ang mga bagay na dinala natin sa bahay nang hindi alam ang pinagmulan. Mga antigo o mga bagay na pangalawang kamay ay maaaring panatilihin ang enerhiya ng kanilang dating may-ari. May mga kaso ng mga tao na pagkatapos bumili ng ilang mga muebles o salamin, nagsimulang magkaroon ng mga anino, hindi maipaliwanag na ingay at mabigat na atmosfera sa kanilang tahanan. Si Padre Pio ay nagbabala na ang ilang mga bagay ay maaaring ginamit para sa kasamaan at hindi dapat manatili sa isang bahay ng liwanag. Para protektahan ang iyong sarili, basbasan ang anumang bagong bagay gamit ang banal na tubig bago idala sa iyong tahanan. Kung ang isang bagay ay nagiging sanhi ng hindi komportable o mga panaginip, agad itong tanggalin. Iwasan ang pagkakaroon ng mga bagay na ginamit sa mga okultong praktika sa bahay. Ang huli at pinakamapanganib sa lahat ng mga lugar ay kung saan nawawala ang pananampalataya at pag-asa. Maaring mga bahay, trabaho, ospital o kahit mga templo kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nawawala dahil sa katiwalian o kawalan ng pananampalataya. Sinabi ni Padre Pio na ang kaaway ay kumakain sa kawalan ng pag-asa. Kung ang isang lugar ay kinukuha ang iyong pananampalataya, umalis ka doon. Ang mga lugar na ito ay nagiging sanhi ng walang katapusang lungkot ng walang dahilan, nagiging sanhi na gusto mong sumuko, tumigil sa pananalangin at nawalan ng tiwala kay Diyos. Kung may duda ka sa kanyang presensya at kapangyarihan sa iyong buhay, protektuhan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng medalya ni San Benito o isang banal na krus. Kapag pumapasok sa mga lugar na ito, ulit-ulitin, Jesus, sa iyo ako naniniwala, maging lakas ko rito. Kung ang iyong sariling tahanan ay naging lugar ng kawalan ng pag-asa, oras na para ibalik ang liwanag ng Diyos. Kung ikaw ay nasa alinmang lugar na ito, sumulat sa mga komento, Padre Pio, Protege mi casa, at ipahayag na ang iyong tahanan ay magiging refugyo ng mga biyaya. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, ngayon na alam mo ang 5 mapanganib na lugar na maaring nagdrenhe sa iyong espiritual na enerhiya at humihikayat ng kasamaan sa iyong buhay, gusto kung ipaabot sa iyo ang isang napakahalagang at makapangyarihang bagay. Hindi ito kahit anong hamon, ito ay isang espiritual na kompromiso na magbabago sa iyong buhay sa loob lamang ng 7 araw. Si Padre Pio ay palaging nagtuturo na ang pananampalataya ng walang aksyon ay patay na pananampalataya. Hindi sapat na alam mo na ang ilang mga lugar ay nakakaapekto sa iyong espiritual na kagalingan. Dapat kang magkaroon ng kontrol sa iyong kapaligiran at gawing santuaryo ang iyong tahanan na protektado ng liwanag ng Diyos. Kaya we challenge ka na sundin
ang isang sagradong ritual ng espiritual na proteksyon sa susunod na 7 magkakasunod na araw. Ang bilang 7 sa Biblia ay kumakatawan sa kabuuan at perpeksyon. Sapat na ito para isara ang mga pinto sa kaaway at payagan ang Diyos ang liwanag na ganap na baguhin ang iyong buhay. Bago ko ipaliwanag kung paano gumagana ang hamong ito, tanungin mo ang iyong sarili, nakakaramdam ka ba na napag-atake ka espiritual na kamakailan? Napuno ba ng mga kontra, biglang mga sakit, mga panaginip, o mga pinansyal na kahirapan ng iyong bahay nang walang maliwanag na dahilan? Mayroon ka bang problema sa pagtulog o pakiramdam ng hindi komportable habang sinusubukang magpahinga? Kung sumagot ka ng oo sa alinmang mga katanungan na ito, ang hamong ito ay para sa iyo. Kung hindi ka kikilos ngayon, ang kaaway ay maaring patuloy na magnakaw ng kapayapaan, kalusugan at biyaya ng dahan-dahan. Ngunit kung tatanggapin mo ang hamong ito, mangyayari ang isang makapangyarihang bagay. Unang araw, purihi ka ang iyong tahanan gamit ang banal na tubig at dasal. Siklahin espiritualmente ang iyong bahay. Gamitin ang banal na tubig at eksorsismo. Gawin ang senyas ng krus gamit ang tubig sa bawat pinto at bintana ng iyong bahay. Magdasal ng Salmo 91 ng malakas. Sa ganitong paraan, isasara mo ang anumang access na sinubukan ng kaaway na gamitin sa iyong buhay. Pangalawang araw, alisin ang lahat ng negatibidad gamit ang kapangyarihan ng krus. Sinasabi ni Padre Pio na ang krus ay ang pinakamalaking armas laban sa kasamaan. Ilagay ang isang banal na krus sa pasukan ng iyong bahay. Tuwing pumapasok o lumalabas, hawakan ito at sabihin ng malakas, si Hesukristo ang Panginoon ng bahay na ito, wala pong kapangyarihan para sa kadiliman dito. Kung nararamdaman mong may mabigat na enerhiya sa isang lugar sa iyong bahay, magdasal ng isang Padre Nuestro sa harap ng krus. Pangatlong araw, personal na proteksyon gamit ang dasal kay San Miguel Arcangel. Siya ang celestial na mandirigma na nagtatapon sa kaaway. Bago matulog, magdasal ng makapangyarihang dasal kay San Miguel Arcangel, defiéndenos en la batalla, se nuestro. Aksyon laban sa kasamaan at mga estratehiya ng kaaway. Hayaan mong si Diyos ang huminto. Manalangin ng mapagpakumbaba at ikaw, prinsipe ng langit, sa kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Itapon sa impyerno si Satanas at lahat ng masasamang espiritu na kumakalat sa mundo na naghahanap ng pagkasira ng mga kaluluwa. Amen. Ulitin ang dasal na ito araw-araw at makikita mo kung paano nagbabago ang atmosfera ng iyong tahanan araw-araw. 4 na espiritual na sanhi na humaharang sa iyong mga biyaya. May mga bagay sa aming tahanan na maaring nakakaapekto sa aming buhay nang hindi natin alam. Ngayon ay inaanyaya kita na maglinis ng espiritual sa iyong tahanan. Suriin ang bawat bagay, bawat palamuti, bawat regalo na natanggap. Kung nararamdaman mong may bagay na nagiging sanhi ng hindi komportable, kung may mga bagay na nagmula sa mga taong may masasamang intensyon, o kung mayroong bagay na simpleng hindi nagdadala ng kapayapaan sa iyong tahanan, alisin ito. Kung may duda ka tungkol sa isang bagay, ispray ito ng banal na tubig at sabihin, sa pangalan ni Jesus, kung may negatibong bagay dito, utos ko sa iyo na umalis. Huwag subukang baguhin ang kapangyarihan ng aksyon na ito. Itinuturo ni Padre Pio na maaaring gamitin ng kaaway ang mga bagay upang ilagay ang kanyang presensya sa mga tahanan. 5 araw, palayain ang iyong mga isipan gamit ang nightly prayer ni Padre Pio. Ang kaaway ay sumasalakay sa mga isipan ng ansya, takot at kawalan ng pag-asa, lalo na bago matulog. Gawin ang dasal na ito bawat gabi. Jesus, sa iyong mga kamay ko'y inihahandog ang aking pahinga at ang aking pamilya.
Mawala ang lahat ng bagay na naguudyok sa akin sa iyong pangalan. Protektahan ang aking isipan, katawan at tahanan. Maging kapayapaan mo lamang ang maghahari ngayong gabi. Amen. Kung minsan ka nang nagkaroon ng mga gabi ng insomnia o mga panaginip, ang dasal na ito ay magbabago sa iyong pahinga. Ika-6 na araw, ang rosaryo ang iyong espiritual na barrier. Tinatawag ni Padre Pio ang rosaryo bilang ang pinakamakapangyarihang armas laban sa kasamaan. Inaanyahang kita na magdasal ng hindi bababa sa 10 misteryo ng rosaryo araw-araw upang protektahan ang iyong tahanan at pamilya. Mayroon bang may sakit? Mag-alay ng isang misteryo ng rosaryo. Problema sa pera? Manalangin sa interbensyon ni Birhen Maria. Pagkatapos nito makakaramdam ka ng pagbabago sa atmosfera ng iyong tahanan. Ika-7 araw, gumawa ng kasunduan sa Diyos at kay Padre Pio. Ito ang huling araw ng hamon. Maglagay ng puting kandila sa iyong tahanan at sindihan ito bilang simbolo ng liwanag at biyaya. Kunin ang iyong rosaryo at magdasal ng isang Padre Nuestro, isang Ave Maria at isang Gloria. Ipaanunsya ng malakas, ang aking tahanan ay isang santuwaryo ng Diyos. Lahat ng anino ay umaalis. Ang lahat ng biyayang nakaharang ngayon ay dumadaloy. Ang aking pamilya ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos at intervention ni Padre Pio. Amen. Kung tatanggapin mo ang hamong ito ng 7 araw na proteksyon espiritual, sumulat sa mga komento. Ako'y tumatanggap ng hamon at ipinapahayag ko na ang aking bahay ay protektado. Sa pagkasulat nito, ikaw ay nagseselo ng iyong kompromiso kay Diyos. Kung nais mong dumaloy ang mga biyaya patungo sa iyong tahanan at sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay, huwag kang huminto. Ibahagi ang mensaheng ito sa 3 tao na nangangailangan ng espiritual na proteksyon. Ipinakita sa iyo ng Diyos ang mensaheng ito ngayon sapagkat gusto rin niya gamitin ang iyong buhay upang magbigay biyaya sa iba. Makapangyarihang pananalangin. Sa pagtatapos, ang panalangin ito ay magsisil ng iyong espiritual na proteksyon. Si Padre Pio ay nagpapangako ng kapayapaan sa tahanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim at hayaang pumasok sa iyong kaluluwa ang mga salitang ito. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at gamit ang isa pang kamay, hawakan ang pangunahing pinto ng iyong bahay. Ipahayag na ito ay magiging isang lugar ng biyaya. Saan 2 o 3 ay nagkakasama sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mateo 8:20. Tayo ay libu-libong katao na nagkakaisa sa panalangin. Narito ang kapangyarihan ng Diyos. Panalangin. Panginoong Hesukristo, ako'y lumalapit sa iyo nang may kumbensyon at bukas na puso. Hinahanap ang iyong liwanag at proteksyon. Hiniling ko sa iyo na ipadala ang iyong mga anghel sa aking tahanan upang paligiran ito ng mga espada ng apoy. Sana'y bawat sulok ay masil ng iyong banal na presensya at walang kadiliman ang maaring makapangyarihan dito. Ako'y nagdeklara na ang bahay na ito ay nauukol sa Panginoon. Bawat pinto at bintana ay nakatakpan ng iyong mahalagang dugo. Lahat ng kasamaan, anino o negatibong impluensya ay ngayon ay umaalis sa pangalan ni Hesukristo, sapagkat ipinag-uutos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, na kanilang pag-ingatan ka sa lahat ng iyong lakaran. Salmo 121:11. Malugod akong naniniwala sa pangako na ito. Alam kong narito ang mga anghel mo na nagpoprotekta sa aking tahanan, sa aking pamilya at sa akin laban sa lahat ng espiritual na atake, negatibong enerhiya, inggit o mga bitag ng kaaway. Padre Pio, pakiusapan mo kami. Ikaw na nakipaglaban sa kasamaan ng mukhaan, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tahanan. Sa pamamagitan ng iyong interbensyon, lahat ng kadiliman ay maiiwas.
Binigyan ko kayo ng kapangyarihan na lumakad sa ahas at langaw at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at wala man sa kanila ang makasisira sa inyo. Lucas 10:19. Sa ganitong kapangyarihan, ipinapahayag ko na walang puwersa ng kasamaan ang may kapangyarihan sa aking buhay. Ang aking tahanan ay walang kinikilingan, kahirapan, sakit at pagkawala ng pag-asa. Panginoon, hawakan mo ang bawat tao na naninirahan sa bahay na ito. Alisin mo ang pighati, ansya at lungkot. Palitan mo ito ng iyong kapayapaan. Si Jesus ang Panginoon ng aking tahanan. Mula sa sandaling ito, magkakaroon ng kapayapaan, kasaganaan, pagmamahal at kalusugan. Saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. 1 Corinto 3:17. Ako'y nagdeklara na ang banal na Espiritu ay namumuno rito. Purihin ang bawat silid. Sana'y maging isang kapayapaan ng liwanag at pahinga para sa aking kaluluwa ang bahay na ito. Sialhin mo ang aking isipan upang hindi maka-access ang kaaway. Sialhin mo ang aking katawan upang walang sakit ang makakasira sa akin. Sialhin mo ang aking pinansyal na estado upang hindi kulangin ang anuman. Protektahan mo ang aking pamilya upang walang sino man ang masaktan ng kasamaan. Ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pag-unawa ay magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:7. Simula ngayon, ang aking tahanan ay isang altar ng pananalangin. Ang aking pamilya ay protektado. Ang aking mga gabi ay magiging mapagpapahinga at ang aking tulog ay tahimik. Lahat ng sumpa ay nasira sa pangalan ni Jesus. Ang mga biyaya lamang ng Diyos ang maghahari dito. Amen. Pangwakas na kumpriso. Kung ang panalangin na ito ay umalingaw-ngaw sa iyong puso, gawin ang 3 bagay. 1. Sumulat sa mga komento. Ang aking tahanan ay protektado ng Diyos at ni Padre Pio. 2. Ibahagi ang mensaheng ito sa 3 tao. 3. Mag-subscribe at i-activate ang simbolo ng kampanilya upang makatanggap ng higit pang mga aral na magiging bagong harang ng espiritual na proteksyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi ka nag-iisa. Narito ang kapangyarihan ng Diyos kasama mo. Sana'y punuin ng kapayapaan ng Panginoon ang iyong tahanan sa pamamagitan ng interbensyon ni Padre Pio. Sana'y maranasan mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Makikita kita sa susunod na mensahe. Binabati ka ng Diyos.